Topic po natin, 7 bagay na magugulat kayo na hindi nyo pa alam tungkol sa diabetes. Pero ito, alam to ng mga diabetes specialists, endocrinologists, pero yung mga pasyente, hindi nila to gano'ng kaalam. Pasensya na po baka matakot kayo dito, pero ito talaga yung tunay na datos. Kahit kami nung inaaral namin, nagugulat kami kung gaano ka-serious yung diabetes kahit yung mga mild na diabetes. Kaya dapat mag-ingat. Meron tayong mga tips mamaya, yung mga bawal gawin sa diabetic. Number 1, out of 7 na surprising facts about diabetes. Number 1, karamihan ng pasyente hindi nakokontrol ang blood sugar. Sasabihin lang nila, nakokontrol nila, okay sila. Pero oras na chinek sila, karamihan mataas talaga. Okay? Yung fasting blood sugar nila, lampas 200, minsan ganyan. Pag chinek natin yung ihi, may asukal sa ihi, may glucose, kaya hindi po maganda. Number 2, oras na ang pasyente maging diabetes level na. Ang diabetes level is 126 mg per DL, yung fasting blood sugar. Pag chinek sa umaga, pag lampas 126, diabetes na yan. Oras na ma-diagnose ka na lampas 126, sasabihin mo, Dok, 126 lang eh. Pero konting taas lang, ang nakikita ng mga researcher ay 50% ng pancreas, 50% ng lapay, yung beta cells ng lapay natin ay sira na. Okay? Nakakatakot. Hindi magandang... Sasabihin mo, ba't ganun, Dok? Ang konti-konti lang naman taas ng blood sugar ko. Mild lang, bahagya lang. Sinasabi mo, 50% ng beta cells ko sira na. Ganun kasi po ang mga sakit. Parang kidneys. Pag tumaas ang creatinine, malaki na sira ng kidneys. Okay? Sa high blood, pag nagkasintomas na, ay malala na. Parang cancer. Ang cancer, stage 1, stage 2, walang sintomas, hindi mo mararamdaman yung bukol. Mararamdaman lang pag stage 3, stage 4. Ganyan kasi yung sakit. Oras na magka-warning sign, kadalasan, malala na. Kaya gusto nga natin early. Kaya nga natin to tinuturo, habang maaga pa, maagapan na. Pero ganun nakikita nila. Oras na tumaas ang blood sugar, marami ng sira. Number 3, nakakagulat na data. Kahit mild lang ang diabetes mo, very mild, bahagyang taas, marami ng komplikasyon. Pwede na masira. Meron nga sila na check, hindi pa umaabot sa diabetes level. Fasting blood sugar niya, 110 to 125 pa lang. Very mild pa lang. Pre-diabetes pa lang dito. Pero nung chinek nila, 40% nung lapay sira na. Kasi ngayon lapay natin magaling, ang pancreas natin, pag ang sira, 10%, 20%, 30%, normal pa rin blood sugar. 40%, normal pa rin blood sugar. Kailangan 50% masisira bago natin madidetect. Hindi maganda kung ganon. Number 4, pwede naman i-monitor yung blood sugar. Meron namang paraan, hindi naman ganun kamahal. Bili na lang tayo ng blood sugar testing para malaman. Okay? Number 5, ang pag-inom ng matatamis, soft drinks, kulang sa exercise, pwede mag-cause ng diabetes. Okay, overweight, soft drinks, iced tea, lahat yan, kulang sa exercise, mas mataas ang chance. Kahit diet soft drinks. Yung mga diet soft drinks, yung mga may artificial sweetener, maraming pag-aaral, hindi rin maganda. Tapos, yung mga dark-colored, siyempre hindi ko babanggitin yung brand. Basta yung soft drinks na dark-colored, di ba? Yun yung masarap Meron siyang phosphorus. Yung phosphorus hindi rin maganda sa kidneys. Okay? Babagsak yung calcium, pwede mag-osteoporosis, pwede masira kidneys. Number 6, ang pinakamagandang pag-check ng blood sugar, di ba ginagawa natin fasting blood sugar sa umaga. Okay naman yung fasting blood sugar, pero meron pang mas maganda. Ang mas maganda yung hemoglobin A1C. Kaya pwede nyo po pa-check sa laboratory. Sabihin mo, fasting blood sugar, check ko. Tsaka sabi ni Doc Willie, hemoglobin A1C. Itong hemoglobin A1C, yan ang blood sugar mo for the past 3 months.
mas sigurado yan. Kasi yung fasting blood sugar, pwede idaya eh. Hindi ka lang kumain ng 2 araw, di mababa na fasting blood sugar mo. Pero itong hemoglobin A1C, hindi mo madadaya. Kahit mag-diet ka, mataas pa rin siya. Kasi 3 months blood sugar mo siya. At ang number 7, ang unang tumataas, hindi nyo rin alam to, unang tumataas na blood sugar, hindi yung fasting blood sugar. Kaya pag puro fasting blood sugar ang testing mo normal, hindi ka pa sure na safe ka. Ang pinaka-unang magiging abnormal ay yung post-meal blood sugar. Ibig sabihin, kumain ka ng tanghali, alas 12, i-check mo blood sugar mo ng alas 2 after 2 hours. Ang normal value doon, mas mataas na. Pero 140 lang. 140 milligrams per DL pag 2 hours after eating. Sabihin, kumain ka ng maraming kanin, dapat hanggang 140. Pag lumampas ka sa 140, papunta, parang diabetic na yun. Magkuha twice, diabetes na yun. So, ang mahalaga, hindi lang yung fasting blood sugar, pati yung 2 hours after eating. Sabihin, kumain ka ng maraming sugar, hindi kinaya ng katawan mo. Lumalampas na. Pero pag wala kang kinain, normal ang blood sugar mo. Pero diabetic ka na rin pala. Kaya maraming nakakalusot. So, ito yung mga bawal gawin o hindi dapat gawin, lalo na kung umiinom ka ng gamot sa diabetes. Okay? O kahit di ka umiinom ng gamot, meron din tayong tips. 14 na mga dapat ingatan. Number 1, yung iba, ini-skip ang dose nila. Yung, kunwari, metformin mo 3 times a day. Sasabihin nila, hindi, 2 times a day na lang ako ngayon. Kasi hindi naman ako nag-breakfast o nagbago naman ako eh. So, either tinatalon yung gamot, tinitipid yung gamot, o dinidelay. Ang utos sa'yo, metformin o glycoside with meals habang kumakain. Ikaw, dinelay mo 2 hours o pinaaga mo. Diba? Hindi po pwede. Dapat sakto. Ang secret ay consistent ka dapat sa diabetes. Kasi nga, hindi na kaya nung katawan natin i-control yung blood sugar mag-isa. Kailangan tulungan mo na ng gamot kung nakagamot ka. Number 2, bawal din na mag-adjust ng dose mag-isa. Sabihin mo, tataas ko yung dose ko o babawasan ko mag-isa. Hindi po pwede. Dapat doktor lang. Yung iba naka-insulin. Sasabihin yung insulin ko, tataas ko, bababa ko. Kung may instruction yung doktor mo. Pero kung walang instruction, hindi po ganun kadali. Mahirap maghula-hula. Let's say, blood sugar mo sa gabi, mataas. Sasabihin mo, mataas ang blood sugar ko. So, a-adjust ko insulin sa gabi ko. Actually, kadalasan mali yun. Sasabihin mo, mataas sa gabi. So, a-adjust ko sa gabi, mali. Ibig sabihin, pag yung gabing blood sugar mo mataas, ang i-adjust mo ang insulin yung sa umaga. Minsan yung sa umaga, lalo na pag intermediate acting, depende sa gano'ng katagal yung action nung gamot. Minsan yung sa umaga ina-adjust mo eh. Kasi minsan yung dose sa umaga ng medyo intermediate acting na insulin, sa gabi i-epekto eh. So pag gabi mataas, umaga ina-adjust. Pero hindi po ganun kadali. So itanong nyo sa doktor nyo kasi komplikado yan. Kaya nga yung mga endocrinologists huwag basta-basta adjust. Number 3, lalo na kung diabetic ka o talagang magulo ang blood sugar mo, hindi pwede yung magta-travel ka, hindi mo dala yung gamot mo, hindi mo dala pan-testing mo, hindi mo dala insulin mo, delikado po. Dapat dala mo ang supplies mo. Number 4, walang check-up. Ayaw magpa-check-up, hindi po pwede rin yun. Hindi minomonitor ang blood sugar. Basta inom na lang na inom ng gamot, bahala na. Ano sugar mo? Hindi na eh. Isang taon ko pa kinuha eh. So, hindi po pwede. Kasi nga, oras na tumaas, pwedeng tumaas bumaba yan. Base sa edad, sa exercise, or kung may sakit ka. Pag may sakit, usually magloloko yan. Usually tumataas yan. Number 5, dapat binabantayan mo ang high blood sugar symptoms. Huwag babaliwalain. Ano yung mga high blood sugar symptoms? Ito mga pang very high. Yung ihi ng ihi, dry mouth, namamayat, nilalanggam na yung ihi, namamanhid na, di na maganda blood circulation sa kamay, sa paa, o hindi mo pa pinapacheck, mali po yun. Number 6, bukod sa high blood sugar,
babantayan rin ng diabetes, mga diabetic patients, ang low blood sugar. Yung hypoglycemia. Okay? Malay mo, bumaba na. Ba't bumaba? Hindi kumain, nag-exercise, di ba? Naggulo yung gamot. O sa umaga, hindi kumain. Sa tanghali, kakain ng madami. So, biglang tataas, high blood sugar symptoms. Biglang bababa, hypoglycemia symptoms. Na nagloko-loko lang, nahirapan yung katawan. Low blood sugar, nanginginig, pinapawisan, kinakabahan, nahihilo, irritable, kabado. Dapat alam nyo na yung feeling eh. Parang gutom ako, o mababa. So pag chinek, dapat may pang-check ka. Uy, ang baba, 70 lang, o mababa, o 65, o kailangan. Doon ka kakain ng candy. Baka 2-3 candy. Diba? So, ibig sabihin yung kain mo dapat regular lang. Number 7, maling gawain, hindi binabantayan ang paa. Yan, turo yan ng mga kaibigan kong doktor, mga classmate kong doktor. May classmate tayong vascular surgeon. Sabi niya, Willie, isang pinaka-problema ng diabetic sa Pilipinas, ang mga pasyente niya, puro diabetic foot. Anong diabetic foot? May sugat sa paa. Kasi nga, mataas ang blood sugar, hindi chinecheck, nasira yung nerve sa paa, namamanhid, nasusugat, nakakatapak ng mga kung ano-ano, ng mga nasasalubsob yung paa, may konting sugat, palaki ng palaki yung sugat, ayaw na maghilom yung sugat. Minsan napuputol pa yung paa. Yan ang problema sa Pilipinas. Diabetic foot care. Kaya dapat lagi na naka-rubber shoes, bawal na magpaa kung diabetes. Bawal na magpaa kung diabetes. Bantayan, everyday, kung may sugat ng paa, babantayan agad. Gabi-gabi, chinecheck. Number 8, ito rin, classmate kong ophthalmologist, si Dr. Rorigo, turo niya sa akin, tungkol sa mata. Very common daw sa mga ophthalmologist na kaibigan ko, yung diabetic retinopathy. Diabetic retinopathy. Mataas ang blood sugar, hindi pinapansin, na sira yung mata. Okay, nasira yung mata, pwede mabulag. So sabi ko sa classmate ko, paano natin malalaman to early? Ayaw nga magpa-check ng mga tao. Dapat pag diabetes nga check sa mata every year, once a year. Ayaw magpa-check ng pasyente. Ang early symptom daw nitong diabetic retinopathy bago mabulag ay malabo sa pagtingin. Minsan malabo ang pagbasa mo, minsan malinaw. May araw malabo, may araw malinaw. Ibig sabihin yung retina, nagde-detach na pala yun. Yun ang symptom. Diabetic retinopathy, dumadami yung ugat sa mata, tapos parang hinihigop niya yung retina, lumalabas, nade-detach. So, kailangan ng ophthalmologist para ayusin yun. Yung mga retina specialist na ophthalmologist. Kaibigan ko, Dr. Rorigo, sa Chinese General Hospital siya. Magaling siya. Number 9, overeating. Bawal. Di ba? Siyempre, pag diabetes, boring nga ang buhay ng diabetic kasi ang kain mo pinakamaganda, breakfast, lunch, and dinner, halos pare-pareho ang dami. Umaga, kunwari, 2 pandesal o oatmeal. Tanghali, 1 cup rice. Gabi, 1 cup rice, tsaka ulam. Tapos pinakamaganda, may merienda ka pa konti. May isang apple sa merienda. Maganda nga, 5 meals ka in a day, pero konti-konti lang para hindi tumaas ang blood sugar. Hindi pwede yung walang breakfast, kain ng marami sa tanghali, kain ng marami sa gabi. Di sa umaga, mababa, tanghali, tapos gabi, mataas. Sisira ang katawan natin. Diba? Dapat nga, steady lang yung pagkain kasi nga yung blood sugar, hindi na kaya makontrol ng pancreas natin kasi nga 50% nasira. Yun ang problema. Okay? So, overeating bawal. Number 10, irregular eating. Hindi rin pwede. Sobrang diet, hindi rin pwede. Dapat diet, dahan-dahan din. Sabay diet, sabay bawas ng gamot. Midnight snack, matutulog na, kakain pa. O, 12 midnight, nagutom, umorder ng pizza, di nagulo na yung blood sugar mo. Diba? Dapat nga, steady lang. Number 11, puro unhealthy foods. Puro carbohydrates, kakanin, di ba? Bibingka, kakanin, buko pie, lahat yan pampataas. Puto, masarap, kailangan carbo lahat.
Kahit buko healthy, pero buko taas din sa calories, di ba? Isa pa, yung mga matatamis na prutas, ito rin, malaking pagkakamali ng diabetics, maraming matatamis na prutas na dapat bawasan ng diabetes. Pakwan, pinya, melon, ubas, lalo na mangga, konting-konti lang. Ang pwede lang talaga sa diabetes, mansanas, peras, apples, pears, suha, orange, dalandan, pa konti-konti pwede. At konti lang. Kasi hindi all you can eat ang fruit sa diabetes. Kasi nga, sugar pa rin siya. Number 12, matatamis na inumin. Soft drinks, iced tea, syempre, tubig talagang pinakamaganda. Kape, black coffee kung gusto mo. Kahit nga diet soft drinks, hindi ganun kaganda. Number 13, alak. Okay? Hindi pwede maraming alak o kahit konting alak. Ang beer, 200 calories. Red wine, ang taas na calories ng red wine, ang tamis. And number 14, dapat tama lang yung exercise. Okay? Huwag din sobrang exercise, baka bumagsak blood sugar. Huwag din kulang sa exercise, dapat tamang-tama lang ang exercise. Kaya yun po talaga eh. Diet and exercise, tapos regular lang yung pagkain mo. Tapos yung gamot, tamang-tama lang. Pero pinakagusto natin, more mag-diet, more mag-exercise, at mabawasan ang gamot mo pa konti-konti with the help of your doctor, endocrinologist, yan mga diabetes specialist, para mas safe. Who knows? Kung hindi naman ganun kataas blood sugar mo, baka sa exercise and diet lang, 5 meals in a day na very regular, paulit-ulit na steady lang, at iwas tayo dito sa mga matatamis na bagay, baka matanggal pa ang gamot nyo, baka gumaling pa ang diabetes, who knows? Sana po makatulong tong video. Share po natin sa mga diabetic. God bless po.